Hi guys, welcome to Linux TV. Reactionan natin guys itong recently na visit ni PBBM doon sa Benguet ata ito ano, yung doon sa may tunnel gilid ng bundok. Panoorin natin guys. Together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. At you will see it later. You can see it there sa ilalim ng tunnel, talagang na-erode na. Dahil yung slope protection dito sa baba, sa tabi ng ilog, ay napakababa at napakahina. Kaya nung pumasok yung tubig, nung bumigat yung tubig, tangay kagad. Kaya makita mo rito, tangay na itong lahat. This was all destroyed because of the landslide here, the rock slide here, and the erosion under the road. Now, Putulin muna natin guys ano. Ako'y nagtataka kasi no sa mga project ng government. Dapat ang tingnan ni PBBM, ang tingnan niya muna yung engineering study ng proyekto. Halimbawa, dito sa tunnel na to, no? Tingnan niya yung meron bang engineering study bago dinesign kagaya ng soil study. Dapat pinag-aaralan mo yung lupa, di ba? Baka yung ilalim niya is ampaw or malambot. So, isa yun sa mga study, yung feasibility study. Dapat yun muna ang titingnan ni PBBM and then pumunta siya dun sa design, sa specification. Hindi siya, siguro may mga technical people naman siya na pwede niyang magamit na reviewin yung from feasibility study and then dun sa design and then dun sa costing, no, yung estimate. So doon nila tingnan, no, kasi sa nakikita ko parang walang mga engineering itong project ng government. Yung nakita natin dun sa flood control na yung iba walang bakal, yung halo ng semento mahina, may bakal man pero maliit. Nag-perform ba sila ng yung FDT, kung tawagin sa civil, yung compaction test, no? Tinitingnan yung strength ng lupa, no? Merong measurement yun kung na-reach niya na yung desired strength, no? And then yung strength ng semento, meron ding testing na ginagamit doon or pine-perform na bago mo or dun sa mixed design, meron kasing mixed design. So yung mixed design ang susundan nila. And then yung required PSI, halimbawa 6,000 PSI yung halo ng semento, iaano yun i-break, babasagin yun yung semento na yun. Dapat aabot siya sa 6,000 or more than, let's say 7,000, saka siya mababasag. Pag nabasag siya sa 4,000, bagsak yun. So dito nakikita ko parang walang ganun no? Walang engineering, walang quality. Dapat yun ang tingnan ni PBBM dyan sa mga proyekto na yan. Kasi pag tiningnan mo, halos parang walang quality walang engineering, walang study, walang quality, walang nagche-check.
Saka dapat ang inspector is approved, qualified, and certified. Hindi yung basta-basta kung sino-sino lang ang pwedeng mag-inspect. The project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less. 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. And here's the other thing, that's why I keep talking about economic sabotage. Parang sinasabi ni PBBM na mabuti pang wala na lang ginawa, no? Kasi alam nyo guys, yung repair nito, times 2. Times 2 nung project cost. Kung 200 million ang naubos dito, halimbawa, ang repair nito 400 million. Eh di dapat wala na lang ginawa, di ba? Mas nakatipid pa. Ang feedback natin from the mayor and from the other, the mayor of Cuba is also here. Oh, Mayor Clarita. come join us. Clarita. Halika, mayor. Dito ka. Oh, we are talking to the mayor in terms of the effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. Yun pa isa guys, ang kulang sa atin, ano, yung alternative route. Kagaya nito, kapag nasira itong daan na to, totally block na yung transportation nila. Di ba? Dapat nag-iisip tayo ng mga kung saan natin pwedeng gumawa ng alternative route just in case may mangyari doon sa isang kalsada, no? Dapat meron kang backup na route or kalsada. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that if there's one thing, I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very clear. Here we go again. Pang ano na tayo, pang lima na yata nating, and it's always the same. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Pupulin ko muna guys, ano. Ito, kapalpakan to ng gobyerno eh. Kagaya nung sinabi ko dun sa nakaraang content ko, no, na ang proponent dito is DPWH. Sila yung stakeholder, sila yung client, sila yung proponent. Ang pinagtataka ko, kasi alam ko may engineering team ang DPWH, no? Meron din silang quality team. So, paano nakakalusot yung mga ganitong palpak na proyekto? Ang tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting to as corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times... Ayun pa isa guys, no?
sablay ito eh, itong sinasabi ni PBBM. Alam naman nila na ang presyo ng rock netting halimbawa is 3,000 per unit. And then ang chinarge daw is 12,000. Wala bang mga estimator or cost engineer doon sa DPWH? Alam nyo na tinataga kayo. Bakit kayo pumayag? 'Di ba? Tsaka sa proposal, no, sa bid proposal, meron na doong itemized na costing per item. So naka-breakdown 'yun eh. So meron ka ng base, meron ka ng reference. Paano kinard sila ng 4 times doon sa unit cost? Halimbawa sa bid, 3,000 yung unit cost ng rack bedding or rack netting. Paano mo pinayagan na babayaran mo yung contractor ng 12,000? Kapalpakan to ng DPWH, yung engineering and cost nila, costing team. Kaya itong sinasabi ni PBBM, wala ito kasi kapalpakan ito ng DPWH ng gobyerno. Yung sinasabi niya na chinarge daw ang gobyerno ng 4 times. Alam niyo na pala na tinataga kayo at hindi sumusunod doon sa bid proposal. Halimbawa, hindi ko alam kung lump sum or itemize yung proposal, ano? Pero normally, meron silang base cost eh. Merong mga unit price na reference na kapag sumobra ka doon is there's something wrong in your yung billing, di ba? 4 times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Together with Kinikback daw. that I have begun to learn from the LGUs. Puti na lang nandyan yung LGU na nakabantay. But the LGUs are all are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganun. Walang ganun na ginawa dito sa lahat na ito. Yun guys, kulang din yung sinasabi ni PBBM na halimbawa na kumpleto na yung project, tatawagin mo yung local government, sila yung stakeholder kasi sila yung magiging end user. Ngayon, yung local government na yan, wala naman silang mga qualified representatives para to do the inspection, di ba? Kasi kung ang construction, hindi mo pwedeng sasabihin na pag nakumpleto na, saka mo titingnan. Stages by stages, tinitingnan niya ng inspector magmula sa hukayan or yung excavation. Or bago pa yun, yung soil study muna, di ba? Tapos yung mga hinuhukay, ini-inspect yan ng qualified inspector. Tapos paglalatag ng mga pundasyon, no, yung mga bakal, i-inspectin uli yan, yung mga blindings, yung mga stirrups, chinecheck yan bago bubuhusan ng konkreto. So hindi mo pwedeng sabihin na iimbitahan mo yung local government pagtapos na, tapos tatanungin mo kung okay na sa kanila. Hindi ganoon ang project. Lalo na yung mga structural works, no? Stages by stages, meron niyang inspection report and testing report. Hanggang makarating ka dun sa last part or last stages ng construction. Depende kung ano yung kino-construct mo. Ano, kung tulay, kung tunnel, or roads. May mga preparation yan. Surface preparation. Layer by layer. Chinecheck yan bago ka makarating doon sa dulo. Hindi pa pwede na pababayaan mo lang yung project nang walang nagmo-monitor, walang mga qualified and certified inspector.
Kaya yung sinasabi ni PBBM na tama din yun, natatawagin mo yung stakeholder. Siguro, kasi baka may concern silang iba, no? Pero other than that, dapat meron kang qualified, pwedeng third party na inspection company or inspection services. Third party sila. Sila yung expert na titingin doon sa project. Sila yung magse-certified na okay sa amin yan. Kasi yung mga inspection company na yan, hindi nila i-risk yung pangalan ng kumpanya nila na conspiracy sila doon sa mga anomalya sa construction. So hindi nila i-risk yun. Lalo na kung ang kukunin mong inspection company is yung may pangalan. Di ba? Ganun yan. Ganun ang project. Meron yang quality team. Independent quality team. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, nung gobernador ako, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yon. Yung acceptance, guys, bago yung stakeholder o yung client, no, yung local government, kasi sila yung magiging end user ng project. Yung acceptance dapat dadaan sa quality team. Hindi lang yung local government. Kasi wala naman silang, although may mga engineers sila, no, sa LGU, pero dapat ang inspector, ang project inspectors are qualified and certified. Hindi pa pwede yung kung sino-sino lang na yung engineer ng munisipyo, tatawagin mo para mag-inspection. Qualified ba siya? Trabaho niya ba ang maging inspector? Di ba? Dito sa halimbawa, no, dito sa Saudi Aramco, ang mga inspector merong qualification at saka merong approval, certification. No, hindi pa pwedeng basta-basta na lang na isasalang ka sa inspection kung hindi ka qualified. Kaya't hindi mag-inspeksyon sila pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat o mahina or whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So Yun nga yung sinasabi natin, guys, eh. Kasi sabi ni PBBM, pag nakita na raw na hindi raw maganda yung pagkakagawa. Kaya nga yan, sir, tinitingnan yan stages by stages mula sa soil study hanggang sa paghuhukay, paglalagay ng bakal, pagbubuhos, pintura, lahat ng aspeto ng construction, tinitingnan stages by stages. Hindi mo yan titingnan pag natapos na. Di ba, guys? Ako sa quality inspection ako eh. So, meron kaming tinatawag na inspection and test plan. Nandoon yung mga stages ng activities. Nandoon yung mga tinatawag na witness point, hold point. No, yung hold point, hindi ka pwedeng mag-proceed pag wala yung client inspector, yung approved client inspector. Dapat nandun sila bago mo trabahuin yun. Hindi ka pwedeng mag-proceed pag wala yung representative ng kliyente. yung SOP na yon. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Dapat, Mr. President, ang reinstitute nyo, yung kukuha kayo ng qualified quality inspection team or quality inspection company, yun ang reinstitute nyo. Mga qualified and certified. Third party yan, independent. Pwedeng mag-hire ang government dyan, no? Mura lang naman siguro yan, yung mga inspection team na yan. Hindi pa pwede lang or hindi sapat yung LGU lang. Unless meron silang hinire na certified inspection company. Di ba? Pwede yun.
yun ang representative nila na magche-check para sa kanila. Pero kung LGU lang, yung mayor, vice mayor, councilor, district engineer, hindi yun sapat, Mr. President. Ako, nakikita ko yung mga project sa Pilipinas, parang wala-wala eh, no? Walang mga proseso, bara-bara. Hindi kagaya di sa ibang bansa na well-organized yung sistema. Yun ang ibabalik natin. Because the local government, alam niyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, ini-inspection namin lahat yan. Hindi yung go around, we hear Local government daw, araw-araw, ini-inspection, sila daw pumupunta sa site. Qualified po ba kayo, sir, para maging inspector? Kailangan magpakita kayo ng mga certifications nyo, no? Let's say you are an structural inspector or civil inspector. May approval ba kayo para maging inspector kayo? Di ba? So yun yung sinasabi natin eh. Hindi naman yan pwedeng kung sino-sino lang ang titingin. Meron niyang mga certified inspector talaga. Yung mga veterano. report from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people, and kaya na silang nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to Ordinary use. people? That's going to be one of the measures that we think. Bakit Yun ang inintay namin. Oo, bakit nila tatanggalin? Wala na bypass. Oo, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Titignan ng ano? Kasi kung hindi tanggap ng local government, maliwanag, may problema yan. If the ang local government walang hindi masaya kung magkaroon ng slope protection, hindi na masasara yung kalsada. Masaya kami pag mayroong flood protection, hindi na babaha. Di siyempre tatanggapin agad kung maganda. Pero kung hindi maganda, sila rin ang magsasabi. Dahil silang nakakaalam. Sasabihin, yung dinagay ninyong riprap, masyado mababa. Dahil yung baha rito, umaabot dito, hanggang dito lang yung pader ninyo. All of those things. So those are the things that we have to correct. But over the years, these abuses only came about kasi pinapalitan ang sistema. And dinadaya lang talaga. No consultation with the local government, no acceptance from the local government, all of that. Kaya No engineering also and no feasibility studies, Mr. President. Tingin ko lang dyan sa mga proyekto na yan. Walang deep study, no? Yung bago ka mag-umpisa ng design, merong mga series of studies, feasibility studies. Titignan mo kung yung pagtatayuan mo ng project is feasible or wala siyang mangyayaring disaster or unwanted scenario. Kagaya nung naalala nyo yung nangyari sa Antipolo, yung subdivision na gumuho kasi yung ilalim niya is malambot, ampaw. So, walang soil study na ginawa doon sa subdivision na yon. Basta na lang nila tinayo. So, ganun din dito. Ang mga proyekto, Mr. President, mayroong study muna ng mga certified and professionals na yung talagang marunong dyan sa mga project na yan. Kasi baka yung tinayuan na yan, talagang malambot yung ilalim. Yung mga bato, madali siyang gumuho. Di ba? Madidetect naman nila yan na let's say, nagkalindol, nakakalculate nila yan Let's say, intensity 7, babagsak kaya yung mga bato? Let's say, umulan, guguho kaya yung lupa? Madidetermine yan kung gaano kalakas yung lupa, gaano katibay in times of disasters. No? Makikita nila yung maximum strength nung so from that study, doon mo i-base yung design mo. Diba?
na itong lupa na to hindi to ganito kalakas, so kailangan natin ng reinforcement dito. Ganun yan. Hindi yan basta-basta na lang tatayuan mo tong lugar na to nang hindi mo pinag-aralan. At ang gagampanan na role ng ating local government dito sa ating mga ginagawa para maayos na. Marami. Well, si Mayor Benji has been has been very very vocal about the problems that we have. That's why napunta ako dito. And the comments and the sumbong that have been arriving at our website has been very, very useful. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit Wala na rin yung mga sumbong-sumbong na yan guys kasi ang nangyari is after the fact na nagkaroon na ng problema doon sa mga proyekto. So, sumbong mo man, wala na kasi nangyari na Dapat proactive. Yung bago pa lang gagawin, tinitingnan mo na kung ano yung mga pwedeng maging problema noong project. Yun yung maging proactive ka no? Hindi yung kung kailan nagiba, saka ka ngayon maghahanap ng mga root causes o mga dahilan, no? Dapat hindi, bago pa lang gawin at habang ginagawa at pag natapos, andun yung government qualified persons, no? Kung wala silang qualified persons, mag-hire sila ng third party. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin. Kung may problema, ayusin natin ang problema. Here's the problem here. This is 260 million project. Yeah, no? Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. O bakit naging useless? 'Di ba? Bakit naging ganyan yung project? May study ba yan? Meron ba yan design? Yung design ba pinag-aralang mabuti? Binase ba nila sa study? Feasibility study muna tayo bago ang mag-design. Kasi dun sa design, kailangan mo ng data di ba? Yung mga elevations, yung mga lalim, yung tigas ng lupa, yung terrain. So doon mo i-base yung design mo Kasi paano kang magka-calculate kung wala kang datum, no? Or data. Dapat meron kang basis. So doon manggagaling yon sa initial study noong project. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Baka hindi lang. 500 million ito para ayusin. Wala na yan kasi At least. wasted na yung project na yan. Kasi hindi lang itong nakikita ninyo rito. Baka mahina rin yung mga sa loob, pundasyon. Hanggang dun sa ilalim nitong tunnel. Walang quality guys. So there's a lot of Walang work study, that needs to be walang done. engineering. So how can you tell me that it's Yung not design, economic sabotage? poor. Kinuha mo yung Walang 260 million. nagmumonitor. Wala kaming nakitang effect doon Walang sa kanyang makaka-essay. ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million, hanggang 500 million na yan. Kaya I don't blame Mr. anyone President. for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Wala. Kumuha ka ng mga magagaling na tao, Mr. President. Or siguro, hindi lang yung magagaling, yung mapagkakatiwalaan talaga. Yung gagawa ng tama. Kabutihan, ano? Kasi kahit magaling, kung corrupt naman, di ba? Wala din. Hindi nga corrupt, wala namang alam, no? So, wala din. So, dapat yung marunong, qualified, certified, and then yung mapagkakatiwalaan at gagawa ng mabuti. So, yun lang guys, yung ating reaction dito, no? So, si Mr. President mo ang pagod na sa kanyang mga site inspection, ano? Dapat yan, Mr. President, ini-inspect bago pa lang umpisahan. Hindi yung pag nagiba, saka mo titingnan.
Di ba guys? Hindi ganon. Dapat yan, study nga, di ba? Pagkaralan mo muna, kuha ka sample ng lupa, kuha ka sample ng bato. Tingnan mo kung talagang compacted yung ilalim. Ganon yan. Okay guys, thank you for watching. This is Linux. Bye-bye. Ingat and God bless.